Huwag kang mag-alala, Carla. Konting tiis na lang. Malapit ko nang ayusin ang lahat para sa atin. Ang boses ni Leandro mula sa kabilang silid ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa bintana. Pinatay ang lahat ng init sa loob ng aking dibdib. Nakaluhod ako sa sahig, sa tabi ng isang maliit na basket na puno ng mga damit sanggol na ilang linggo kong pinagpagurang labhan at plantsahin. Hawak ko ang isang pares ng maliliit na medyas, kasing puti ng bulak, kasing lambot ng pangarap. Ang pangarap na bubuuin naming dalawa. Ang pangarap namin. Dahan-dahang dumula sa nanginginig kong mga daliri, ang maliit na medyas, bumagsak sa sahig ng walang tunog. Ngunit sa loob ko, may nabasag. Isang bagay na napakatagal kong iningatan. Isang bagay na akala ko'y hindi kailanman mabibasag. Ang bawat sulok ng aming maliit na tahanan, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay biglang naging selda ng isang malupit na katotohanan. Ang amoy ng baby powder ay tila naging amoy ng lumbay. Ang sikat ng hapon na tumatama sa mga nakasampay na lampin ay hindi na nagdulot ng ngiti. Sa lahat ng isinuko ko para sa pangarap niya, bakit sa dulo, ako ang pangarap na kailangan niyang iwan. Isang matinding kirot ang biglang pumilipit sa aking tiyan, isang sakit na mas totoo at mas matalas kaysa sa sakit na dala ng kanyang mga salita. Napahawak ako sa aking sinapupunan, huminga ng malalim. Ito na. Ito na ang simula. Ang aking unang hilab. Sa gitna ng pagkalito at takot, isang damdamin ang nanaig. Kailangan ako ng aking anak. Kailangan niyang maramdaman na malakas ako. Agad kong kinuha ang aking lumang telepono at tinawagan si Leandro. Bawat pagring ay parang isang dagok sa aking puso. "Hello," sagot niya, tila naiistorbo. "Leandro?" sabi ko. Pilit pinapakalma ang aking boses. Nagsisimula na. Humihilab na ang tiyan ko. Narinig ko ang isang buntong hininga sa kabilang linya. "Serafina naman, ngayon pa talaga? Mayroon akong importanteng meeting. Hindi ko ito pwedeng i-cancel." "Sige na, susubukan kong sumunod agad pagkatapos." Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang tawag. Naiwan akong nakatulala. Hawak ang teleponong wala ng buhay. Meeting. Isang pulong na mas mahalaga kaysa sa pagsilang ng aming sariling anak. Ang sakit sa aking puson ay muling umatake, mas matindi, mas dahan-dahan, at sa pagkakataong ito, kasama nito ang luha na hindi ko na napigilan. Walang ibang tutulong sa akin. Walang ibang sasamahan ako. Ako lang. Ako at ang aming anak. Sa gitna ng papalakas na hilab, binuhat ko ang aking sarili at ang maliit na bag na matagal ko nang inihanda. Bawat hakbang palabas ng pinto ay isang pakikibaka. Nagpara ako ng tricycle sa madilim na eskinita. Ang bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Ngunit mas masakit pa rin ang isiping sa pinakamahalagang sandali ng aming buhay. Bilang mag-asawa, pinili niyang wala sa tabi ko. Ang pampublikong ospital ay maingay at magulo. Amoy gamot, amoy paghihirap, amoy pag-asa. Dinala ako sa isang ward na puno ng ibang mga ina. Ang ilan ay may mga asawang humahaplos sa kanilang likod. Ang ilan ay may mga nanay na nag-aabot ng tubig. At ako, wala. Nakahiga sa isang kama na malamig, nakatitig sa puting kisame, niyayakap ang aking sarili habang nilalabanan ang bawat paghilab. Inilabas ko mula sa aking leeg ang luma at gasgas ng medalyon na bigay pa ng aking ina. Iginuhit ko ito sa aking palad, humuhugot ng lakas mula sa isang alaalang puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, sa gitna ng sigaw at pagod at panalangin, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng aking anak. Isang maliit na batang lalaki, ang aking Isandro.
Sa sandaling inilagay siya ng nurse sa aking dibdib, nawala ang lahat ng sakit, nawala ang takot, nawala si Leandro. Ang naroon na lang ay ang dalisay at walang kapantay na pag-ibig para sa maliit na nilalang na ito. Congratulations, ma'am! Healthy baby boy, sabi ng nurse na may ngiti. Salamat po, sagot ko, habang hinahagkan ang malambot na pisngi ng aking anak. Kailangang malaman ni Leandro. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang malaman na ang pangarap namin ay narito na. Nurse, pwedeng makitawag? Pakiusap ko, halos pabulong na ang boses sa pagod. Tatawagan ko lang po ang asawa ko. Inabot sa akin ng mabait na nurse ang kanyang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ko ang mga numerong sa ulado ko pa sa aking puso. Bawat pag-ring ay isang panalangin. Sagutin mo, Leandro. Pakiusap, sagutin mo. Sa wakas, may sumagot. Ngunit hindi ang boses niya ang narinig ko. Hello? Isang boses ng babae. Matinis, pamilyar, at malamig. Sino to? Nasaan si Leandro? Tanong ko. Biglang kinabahan. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Ah, Serafina, it's you. Boses ni Carla. Si Leandro, pasensya na, hindi siya pwedeng makausap ngayon. Masyado siyang busy. Sa likuran ng kanyang boses, narinig ko ang malakas na tugtugin. Narinig ko ang tunog ng mga nag-uumpugang baso, ang masayang tawanan ng maraming tao. Isang selebrasyon. Sila ay nagdiriwang. Busy. Ulit ko, hindi makapaniwala. Carla, nanganak na ako. Sabihin mo sa kanya, nanganak na ako. Oh, really? Congrats, sabi niya. Puno ng panunuya ang bawat pantig. Pero gaya ng sabi ko, he's busy. We're celebrating the new contract. Huwag mo na siyang istorbohin sa maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Ang pagsilang ng aming anak ay isa na lang maliit na bagay. Bumagsak ang telepono mula sa aking kamay. Tumama sa sahig na may kasamang malutong na kalansing. Ngunit hindi ko ito narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang pagguho ng mundo ko. Ang pagdiriwang na narinig ko sa telepono. Ang malamig na pagwawalang bahala sa boses ni Carla. Ang katotohanang habang ako ay nag-iisa at nakikipaglaban para sa buhay ng aming anak, ang aking asawa ay masayang nagpapakasaya kasama ang ibang babae na balik lamang ang aking diwa nang bumalik ang nurse. Nakausap mo ba, ma'am? Tanong niya at pagkatapos ay idinagdag sa isang praktikal na tono. Nasaan po ba ang asawa ninyo? Kailangan po kasing may mag-asikaso ng mga papeles dito sa ospital. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng silid panganakan. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang ama ng aking anak? Nasaan ang lalaking pinangakuan kong sasamahan habang buhay? Nakatitig ako sa aking munting anghel na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig, walang kamalay-malay sa bagyong nagsisimula pa lang sa aming buhay. At sa sandaling iyon, alam ko na. Nag-iisa na kami sa laban na ito. Ang pag-uwi sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan ay mas malamig pa kaysa sa mga pader ng ospital. Walang ngiti, walang yakap, walang mainit na sabaw na sasalubong. Si Doña Milagros lang ang nandoon, nakatayo sa sala. Ang mga matay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi man lang niya tinignan ng sanggol sa aking mga bisig. Ang una niyang sinabi ay, "Amoy ospital ka. Maglinis ka ng sarili mo." Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Iniwan akong nakatayo roon. Yakap ang aking anak at ang bigat ng buong mundo. Wala si Leandro. Ang kanyang presensya ay isang multo na lang sa bahay na ito. Kinabukasan, dinala ko si Isandro sa isang maliit na klinika para sa kanyang check-up. Ang nangiti sa aking mga labi ay agad na napawi nang sabihin ng doktor ang kanyang mga salita. May jaundice po ang baby ninyo, Mrs.
sabi ng doktor sa isang mahinahong tono. Kailangan niya ng phototherapy. Hindi naman po ito delikado kung maaagapan agad, pero may kamahalan po ang treatment. Isang bagong alon ng kaba ang dumaloy sa aking ugat, ngunit agad ko itong iwinaksi. Mayroon akong naitabing pera, mayroon akong sandata, ang aking munting kayamanan. Pag-uwi sa bahay, habang natutulog si Isandro, dahan-dahan akong pumasok sa aming kwarto. Mula sa ilalim ng aming aparador, hinila ko palabas ang isang luma at yuping lata ng biskwit. Hindi ito ordinaryong lata. Ito ang aking baul, ang aking bangko, ang aking munting kayamanan. Naalala ko pa ang araw na ibinigay ito sa akin ni Inay bago ako umalis ng summer. Serafina, anak, sabi niya habang inilalagay ang ilang lukot na pera sa loob. Ito ang buto ng kinabukasan mo. Diligan mo ito ng sipag at tiyaga. At diniligan ko nga. Bawat sentimong natitipid ko mula sa pananahi, bawat pisong hindi ko ginagastos sa sarili ko, dito napupunta. Ito ang pondo para sa panganganak ko, para sa kinabukasan ni Isandro. Ngayon na ang panahon para anihin ang bunga nito, ngunit sa pagbukas ko ng takip, ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Walang laman. Ang lata ay kasing hongkag ng aking pakiramdam. Walang kahit isang barya. Wala kahit isang pirasong papel. Hinablot ko ang lata, itinaob, niyugyog ng paulit-ulit, umaasang may mahuhulog na kahit isang himala. Ngunit wala. Ninakaw. Ninakaw ang kinabukasan ng anak ko. Isang sigaw ng pagkasuklam at kawalan ng pag-asa ang kumawala sa aking lalamunan. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Leandro at sa likod niya si Doña Milagros. Leandro! Sigaw ko, ang mga luhay bumabalisbis sa aking mga pisngi. Ang pera sa lata, nawawala. Tumingin siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig, malayo. Bago pa siya makapagsalita, isang anino ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Si Carla. May dala siyang isang folder na puno ng mga papel. Anong pera ang sinasabi mo, Serafina? Tanong ni Doña Milagros. Ang boses niya ay puno ng lason. Ang perang ninakaw mo? Ano? Gulat kong tanong. Hindi ako nagnakaw. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang mukhay namumula sa galit. Itinuro niya ako na parang isang maruming basahan. Nagnakaw ka. Inubos mo ang pera para ipadala sa pamilya mong naghihirap sa probinsya. Huwag kang magkunwari. Ibinuklat ni Carla ang folder at ipinakita ang mga resibo. Mga resibo ng mga money transfer. Mga resibo ng mga mamahaling gamit na hindi ko kailanman nakita. Lahat ay may pangalan ko. Lahat ay peke. Ang buong atensyon ko ay napunta kay Leandro. Hinanap ko ang kanyang mga mata. Nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Leandro, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang hindi totoo yan. Alam mo kung gaano ko pinag-ipunan ng perang yon. Para yon kay Isandro. Hindi siya sumagot. Hindi siya kumibo. Tumingin lang siya sa sahig, sa dingding, sa kahit saang direksyon maliban sa akin. Ang kanyang katahimikan ang pinakamatulis na patalim. Ang kanyang pananahimik, ang huling sampal na bumasag sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Sa sandaling iyon, pinili niya sila. Pinili niya ang kasinungalingan. Itinuro ni Doña Milagros ang pinto. Ang kanyang daliri nanginginig sa galit. Lumayas ka sa bahay na ito. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Pag nanakaw ang ginawa mo, hindi ka na namin pamilya. Napaluhod ako sa sahig na malamig. Ang aking mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang salitang lumayas ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit na parang isang basag na plaka. Inangat ko ang aking mga matang puno ng luha, hindi kay Doña Milagros na ang mukha'y tila isang maskara ng galit, kundi kay Leandro. Leandro, pakiusap.
Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Huwag, huwag naman ganito. Kahit para lang kay Isandro, anak mo siya. Sa wakas, gumalaw siya. Humakbang siya palapit at sa isang saglit, isang maliit at hangal na pag-asa ang sumibol sa puso kong dinurog. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ang tuluyang pumatay sa anumang natitira pa. Serafina, sumusobra ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang anumang bahid ng pagmamahal. Malamig, kasing lamig ng sahig na aking pinagluluhuran. Umalis ka muna para magpalamig ng ulo. Gulo lang ang dala mo dito. Gulo. Ako ang gulo. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo, ang bawat patak ng pawis, ang sakit ng panganganak. Lahat ng yon ay isa na lang malaking gulo sa kanyang paningin. Iyon na ang huling sinulid ng pag-asa. At sa harap ko mismo, pinutol niya ito. Kasabay ng kanyang mga salita, kinuha ni Doña Milagros ang maliit na bag na dala ko mula sa ospital. Ang bag na naglalaman ng lahat ng pag-aari ko sa mundo at walang awang inihagis palabas ng pinto. Malakas na bumagsak sa basang semento ang bag, kasabay ng unang patak ng malakas na ulan. Isinara nila ang pinto nang walang lingon-likod. Ang tunog ng paglock nito ay ang tunog ng pagsasara ng buong kabanatang aking buhay. Dahan-dahan akong tumayo. Pinuhat ang natutulog na si Isandro mula sa kuna. Ang init mula sa kanyang munting katawan ang tanging nagpapainit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ginamit ang sarili kong katawan bilang pananggalang sa lamig na nagsisimula nang pumasok sa loob ng bahay. Lumabas ako sa pinto sa likod at sinalubong kami ng bagsik ng ulan. Bumuhos ito na parang galit ang langit. Bawat patak ay tila isang karayom na tumutusok sa aking balat. Niyakap ko pa ng mas mahigpit ang aking anak. Ipinagsasanggalang siya sa unos gamit ang aking likod at ang manipis na kumot na nakabalot sa kanya. Mula sa labas, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang bahay na binuo ng aking mga pangarap at sakripisyo. Ang mga ilaw sa loob ay mukhang masaya at mainit. Isang paraisong ipinagkait na sa amin. Nagsimula akong maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging naririnig ko ay ang pagbagsak ng ulan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang mga ilaw ng sasakyan ay humahalo sa aking mga luha. Ginagawang isang mahabang guhit ng kulay ang lahat sa aking paligid. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, naghahanap ng masisilungan. Ngunit kami ng anak ko, kami ang sentro ng unos. Walang tatakbuhan, walang masisilungan. Isang dahon mula sa puno ang dinala ng hangin at dumikit sa mamasa-masang pisngi ni Isandro. Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang kilos na tila may sariling isip ang aking ginawa. Dahan-dahan kong inalis ang dahon. Tinitiyak na hindi magigising ang aking anghel. Siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang dahilan kung bakit kailangan ko pang huminga. Ngunit ang katawan ko ay may hangganan. Ang pagod mula sa panganganak, ang gutom, at ang matinding lamig ay nagsimulang maningil. Ang aking mga binti ay nanghina. Ang aking paningin ay nanlabo. Ang huli kong nakita ay ang basang kalsada na tila papalapit ng papalapit sa aking mukha. Bumagsak ako sa gilid ng daan. Walang malay, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa pinakamahalaga kong kayamanan. At nilamon kami ng dilim. Ang unang pumasok sa aking kamalayan ay ang amoy. Amoy ng sinaing na kanin at piniritong isda. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy ng tahanan na matagal ko nang hindi na amoy sa loob ng malaking bahay ni Leandro. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakahiga ako sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit ngunit malinis na silid. Sa tabi ko, sa isang improbisadong duyan na gawa sa kumot, ay mahimbing na natutulog si Isandro. Gising ka na pala. Napalingon ako
Sa pinanggalingan ng boses, isang babaeng may edad na, kulubot na ang mga kamay, ngunit matalas ang mga mata, ang nakatayo sa may pinto. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw. Sa sino po kayo? Nasaan po ako? Tanong ko. Pilit na bumabangon. Ako si Teresita. Sagot niya. Inilapag ang mangkok sa isang maliit na mesa. Nakita kita sa kalsada kagabi. Basang-basa at walang malay. Ano ang gusto mong gawin ko? Pabayaan kayong mag-ina doon. Ang kabaitan sa kanyang magaspang na boses ay nagpabagsak sa pader na itinatayo ko sa aking puso. Doon, sa harap ng isang estranghero, muli akong humagulgol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol ng lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng pait na kinimkim ko. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang akong umiyak habang dahan-dahan niyang inilapag ang lugaw sa tabi ko. Nang humupa na ang aking pag-iyak, saka lang siya nagsalita. Kumain ka muna. Utos niya. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo. Sinunod ko siya. Bawat subo ng mainit na lugaw ay tila nagbibigay buhay hindi lang sa aking nanghihinang katawan, kundi pati na rin sa aking nanlalamig na kaluluwa. Habang kumakain, napansin ko ang balat ni Isandro. Tila mas naninilaw ito kaysa kahapon. Ang kaba ay muling bumalik, mas matindi, mas nakakatakot. Si Isandro po, sabi ko, nanginginig ang boses. Kailangan ko po siyang madala sa doktor. Tinitigan ni Aling Teresita ang aking anak. Isang tango lang ang sagot niya. Itinuro niya sa akin ang daan papunta sa pinakamalapit na health center. Doon, kinumpirma ng doktor ang aking kinatatakutan. Lumalala ang jaundice ni Isandro. Inabutan niya ako ng reseta para sa gamot at mga panuto para sa agarang pagpapagamot. Ang halaga sa reseta ay tila isang bundok na hindi ko kayang akyatin. Saan ako kukuha ng pera? Wala na sa akin ang lahat. Napahawak ako sa aking tenga at doon, naramdaman ko ito. Isang maliit na bagay na nakalimutan kong mayroon pa ako. Ang pares ng hikaw na perlas na bigay sa akin ni inay noong aking 18 kaarawan. Ang huling alaala niya na nasa akin. May pumatak na luha sa aking pisngi. Patawad, inay. Alam ko ang kailangan kong gawin. Itinanong ko kay Aling Teresita kung saan ang pinakamalapit na sanglaan. Walang tanong-tanong, sinamahan niya ako. Ang lamig sa loob ng sanglaan ay kasing lamig ng tingin ng lalaking sumuri sa aking hikaw. Inilatag niya sa mesa ang ilang pirasong pera. Hindi ito malaki, ngunit sapat na. Sapat na para sa ngayon. Habang iniiwan ko ang hikaw sa salaming estante, pakiramdam ko'y iniiwan ko na rin ang huling piraso ng aking lumang buhay. Gamit ang pera, nabili ko ang gamot ni Isandro. Nagpasya akong hindi na bumalik sa impyernong tahanan ni Leandro. Sa tulong ni Aling Teresita, nakahanap ako ng isang maliit na kwarto na mauupahan sa isang eskinita malapit sa kanyang tindahan. Ang kwarto ay masikip, amoy luma, at ang tanging kasangkapan ay isang banig. Ngunit para sa akin, ito ay isang palasyo. Ito ay amin. Ito ay ligtas. Nang maiayos ko na ang aming munting gamit, inabutan ako ni Aling Teresita ng isang supot ng bigas at ilang itlog. Huwag kang mag-alala sa bayad, basta siguraduhin mong hindi iiyak ng malakas yang anak mo sa gabi. Sabi niya sa kanyang karaniwang masungit na tono. Ngunit nakita ko ang bahagyang nangiti sa gilid ng kanyang mga labi. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko si Isandro na natutulog ng mas mahimbing dahil sa gamot, binilang ko ang natirang pera. Kukulangin. Sa loob ng ilang araw, mauubos din ito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong humanap ng paraan. Kinabukasan, habang karga ko si Isandro at naglalakad-lakad, sinusubukang paganahin ang isip kong pagod. Isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Sa bintana ng isang maliit at lumang patahian, may nakasulat sa isang piraso ng karton. Kailangan, mananahi, marunong sa high speed.
Napahinto ako. Ang aking mga kamay, ang aking mga daliri. Ito ang tanging puhunan na natitira sa akin. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng paulit-ulit na pagyurak sa aking pagkatao, may lakas pa ba akong kumatok at sabihing, kaya ko yan? Nakatayo lang ako roon, sa harap ng salamin, nakikita ang refleksyon ng isang babaeng pagod. Karga ang kanyang anak, at ang bigat ng isang kinabukasang walang katiyakan. Tila may sariling isip ang aking mga paa at nag-ugat na sa sementadong daan. Nakatitig lang ako sa karatula, at sa bawat salitang nababasa ko, naririnig ko ang mga boses mula sa aking nakaraan. Mananahi ka lang, ang mapanghamak na boses ni Doña Milagros, ang gaspang ng mga kamay mo, ang malamig na bulong ni Leandro. Ang mga salitang iyon ay mga kadenang bumibigkis sa aking mga paa, pumipigil sa akin na humakbang. Paano ako mag-a-apply para sa isang trabaho kung ang tingin ko na rin sa sarili ko ay wala ng halaga? Ngunit isang mahinang pag-ubo mula sa aking mga bisig ang gumising sa akin sa katotohanan. Napatingin ako kay Isandro. Ang kanyang munting dibdib ay bahagyang umaangat baba. Ang kanyang mga labi ay nakakuyom na tila nananaginip. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa kanya. Kailangan niyang uminom ng gatas. Kailangan niya ng bubong na masisilungan. Kailangan niya ng isang ina na lalaban, hindi isang ina na susuko. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Ang hangin ay tila nagbigay ng kaunting tapang sa aking nanlalamig na dibdib. Itinulak ko ang lumang pinto na gawa sa kahoy. Isang mahinang tunog ang nilikha nito nang bumukas. Ang bumungad sa akin ay isang pamilyar na mundo. Ang ugong ng mga makinang panahi ay isang musika sa aking pandinig. Ang amoy ng tela at sinulid ay tila isang pabango na matagal ko nang hindi naamoy. Sa isang sulok, isang lalaking nasa mga 40 anyos, may malumanay na mukha ngunit bakas ang pagod sa mga mata, ang siyang abala sa paggupit ng tela. Nang mapansin niya ako, bahagya siyang tumigil. "Magandang umaga, ma'am. Anong kailangan natin?" Tanong niya. Ang tingin niya ay bumaba sa sanggol na dala ko. Nabasa ko po yung karatula sa labas," sabi ko. Pilit na iwinawaksi ang panginginig sa aking boses. "Naghahanap po kayo ng mananahi." Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang aking gusot na damit, ang aking pagod na mukha, ang aking sanggol na karga. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Marahil ay sanay na siyang may mga nagbabakasakaling tulad ko. "Marunong ka ba talaga? Hindi ito basta-bastang pananahi lang," sabi niya. Hindi masungit, pero direkta. "Opo," mabilis kong sagot. 10 taon po akong nananahi. Kumuha siya ng isang retaso ng tela, manipis na seda, isa sa pinakamahirap tahiin. Inabot niya ito sa akin kasama ng isang piraso ng sinulid. "Sige nga, pakita mo sa akin kung paano ka gumawa ng piping." Umupo ako sa isang bakanteng makina sa gilid. Maingat kong inilapag si Isandro sa isang tumpok ng malinis na retaso sa sahig, sa tabi mismo ng aking mga paa. Sa sandaling humawak ang aking mga daliri, sa malamig na bakal ng makina at sa malambot na tela, isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang panginginig ay nawala. Ang takot ay napalitan ng konsentrasyon. Ang aking mga kamay at paa ay gumalaw nang may sariling memorya. Ang ugong ng makina sa ilalim ng aking kontrol ay tila isang awit. Ang aking mga daliri, na minsan ay tinawag na magaspang, ay tila sumasayaw sa ibabaw ng tela. Ginagabayan ito sa ilalim ng karayom na mabilis na tumataas baba. Sa loob ng ilang minuto, natapos ko ang isang perpektong tahi, tuwid, malinis, at halos hindi mo makita. Habang nananahi, isang maliit at halos nakalimutan nang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ako. Ito ang kaya kong gawin. Ito ang isang bagay na hindi nila kailanman
maaring kunin sa akin. Inabot ko ang piraso ng tela sa lalaki. Kinuha niya ito, sinuri ng mabuti sa liwanag. Hinaplos niya ang tahig gamit ang kanyang hinlalaki. Tumango-tango siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. "Tomas Rivas," sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. "Ikaw na ang hinahanap ko." Tinanggap ko ang kanyang kamay. "Serafina Almonte po." "Okay, Serafina," sabi niya. Binalik ang kanyang propesyonal na tono. "Pwede kang magsimula bukas, pero kailangan kong maging prangka sa'yo." Huminga siya ng malalim at ang kanyang susunod na sinabi ang nagpatigil sa pintig ng aking puso. "Mababa lang ang pasahod sa simula, porsyentuhan lang, at kailangan walang sabit, walang yak ng bata na makakaistorbo sa ibang mananahi." Ang unang araw ng trabaho ay parang pagtapak sa isang sinulid na nakabitin sa pagitan ng dalawang bangin. Sa isang dulo ay ang pangangailangan naming mabuhay. Sa kabila naman ay ang babala ni Mang Tomas. Walang iyak, walang istorbo. Maaga akong dumating sa patahian. Ang ibang mga mananahi na pawang mga babae ring may mga edad na ay tiningnan ako nang may pagtataka. Ang kanilang mga mata ay tila nagtatanong kung ano ang ginagawa ng isang babaeng may kargang sanggol sa lugar na yon. Isang lugar na ang tanging tinig na dapat marinig ay ang sabay-sabay na dagundong ng mga makinang tila humahabol sa oras. Sa pinakasulok ng kwarto, sa tabi ng mga sako ng retaso, gumawa ako ng isang munting pugad para kay Isandro. Ginamit ko ang pinakamalambot na tela, itinupi-tupi para maging isang komportableng higaan. Hinalikan ko siya sa noo, ibinulong ang isang panalangin na sana'y maging mahimbing ang kanyang tulog, at pagkatapos ay umupo na ako sa aking pwesto. Ang unang oras ay isang purong pagkabalisa. Ang aking buong katawan ay nakatuon sa tela, sa ilalim ng aking mga daliri, ngunit ang aking pandinig ay nakatutok lamang sa munting pugad sa sulok. Bawat pag-unat ng maliliit na kamay ni Isandro, bawat pag-ungol sa kanyang pagtulog, ay isang alarmang tumutunog sa aking dibdib. Ang aking pagtahi ay mabilis at sanay, ngunit ang aking puso ay tumitibok sa ritmo ng takot. At nangyari na nga ang aking kinatatakutan. Narinig ko ang simula ng isang pag-iyak, isang mahinang tunog mula sa kanyang lalamunan na alam kong lalakas anumang sandali. Bigla akong napatigil. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Pakiramdam ko, lahat ng mata ay nasa akin. Mabilis akong tumayo, dinaluhan ng aking anak at sinubukang patahanin siya sa pinakamatahimik na paraan. Ipinaghele ko siya, ibinulong ang isang kanta. Ngunit ang gutom ay hindi kayang patigilin ng musika, kinailangan ko siyang pasusuhin. Sa gitna ng patahian, habang ang lahat ay abala, umupo ako sa sahig, sa tabi ng mga retaso, at itinakip ang aking sarili gamit ang isang lampin. Ang aking mukha ay nag-iinit sa hiya. Pakiramdam ko'y isa akong magnanakaw. Nagnanakaw ng ilang minuto mula sa trabahong dapat kong ginagawa. Nang aking iangat ang aking paningin, nakita ko ang isa sa mga matatandang mananahi, si Nanay Elena, na nakatingin sa akin. Inaasahan ko na ang isang masamang titig, isang irap, o isang pagsusumbong. Ngunit sa halip, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang makina. Naglakad siya papalapit. Hindi sa akin, kundi sa isang tumpok ng tela. Kumuha siya ng isang malaki at malinis na piraso nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inilapag niya lang ang malinis na tela sa tabi ko. Isang mas malaking panakip at bumalik sa kanyang trabaho. Isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, iyon ay isang karagatan ng pangunawa. Sa pagtatapos ng araw, tinipon ko ang mga natapos kong tahiin. Ang aking mga kamay ay pagod, ang aking likod ay masakit, at ang aking isip ay tuliro. Tinawag ako ni Mang Tomas.
para bilangin ang aking mga nagawa. Tinitigan niya ang tumpok, pagkatapos ay tinitigan niya ako. "Maganda ang gawa mo, Serafina. Malinis," sabi niya. Pero mabagal. Kulang to sa kota. Hindi ito isang galit na paninita, ngunit isang simpleng pagsasabi ng katotohanan, isang katotohanang sumampal sa akin. Ang bawat minutong ginugol ko sa pagpapatigil sa pag-iyak ni Isandro ay isang kabawasan sa kikitain ko. Inabot niya sa akin ang bayad, ilang pirasong barya at lukot na papel na halos hindi sapat para sa upa at pagkain. Habang naglalakad pa uwi, pasan ko sa aking mga balikat hindi lang si Isandro, kundi ang bigat ng isang imposibleng sitwasyon. Paano ko ito gagawin? Paano ko pagkakasyahin ang aking oras, ang aking lakas, ang kakarampot na kita? Pagdating sa aming munting silid, habang hinahanda ko ang aming hapunan, isang mangkok ng kanin na may kaunting asin. Napansin kong may kakaiba kay Isandro. Ang kanyang paghinga ay tila mas mabilis. Hinipo ko ang kanyang noo. May kakaibang init na nagmumula sa kanya. Isang init na hindi normal. Nilalagnat siya. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na humigpit sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang bote ng gamot na binili ko. Iilang patak na lang ang natitira. Tiningnan ko ang pera sa aking palad. At doon, hinarap ko ang isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng sampal na natanggap ko. Ang perang hawak ko ay sapat lang para sa isa. Pagkain o gamot. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Sa pagitan ng pagkain at gamot, iisa lang ang sagot para sa isang ina. Ang aking gutom ay kayang maghintay. Ang buhay ng aking anak, hindi. Maingat kong binalot si Isandro sa pinakakapal na kumot na mayroon kami. Dahan-dahan ko siyang idinuyan sa aking mga bisig at lumabas ako sa dilim ng gabi. Ang hangin ay malamig at tila humihiwa sa aking balat. Ngunit hindi ko ito ininda. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng lagnat na nagmumula sa aking anak. Isang apoy na unti-unting tumutupok sa aking pag-asa. Ang botika ay malapit nang magsara. Ang babaeng nasa likod ng kahera ay tiningnan ako nang walang interes. Kinuha ang reseta at inilapag ang maliit na bote ng gamot. Inilabas ko ang lahat ng pera sa aking bulsa. Ang pinagpaguran ko sa buong araw, ang bawat sentimo na dapat sanay para sa aming pagkain, at inilapag ito sa salaming estante. Kinuha niya ang bayad, ibinigay ang gamot, at tumalikod na, abala na, sa pagsasara ng kanyang tindahan. Para sa kanya, isa lang akong ordinaryong customer. Hindi niya alam na ang perang yon ay ang buong mundo ko. Nagmamadali akong bumalik sa aming munting silid. Sa tulong ng isang maliit na dropper, maingat kong ipinatak sa bibig ni Isandro ang gamot. Bawat patak ay isang panalangin. Habang ginagawa ko yon, ang kanyang munting kamay ay humawak sa aking daliri. Isang mahigpit na kapit, isang walang salitang pagtitiwala na nagsasabing, "Nandito ka, inay, ligtas ako." At sa sandaling iyon, ang lakas na akala ko'y naubos na ay muling bumalik. Umupo ako sa sahig sa tabi niya. Pinagmamasdan ng kanyang paghinga. Hinihintay ang epekto ng gamot. Dahan-dahan, ang matinding init sa kanyang balat ay tila bahagyang nabawasan. Ang kanyang paghinga ay naging mas kalmado. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ito ay isang pansamantalang ginhawa lamang. Naalala ko ang sinabi ng doktor, ang lagnat ay sintomas lang, ang gamot ay pangunang lunas lang, ang tunay na kalaban ay ang jaundice, at ang tanging lunas dito ay ang phototherapy na hindi ko kayang bayaran. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na biglang itinayo sa aking harapan. Kahit anong sipag ko sa pananahi, kahit magdamag pa akong magtrabaho, hindi ko kailanman maiipon ang perang kailangan para sa pagpapagamot niya. Ang kinikita ko ay sapat lang para makaligtas kami sa gutom sa araw-araw.
Pero para mabigyan siya ng tunay na lunas, kailangan ko ng himala. Ang aking tiyan ay kumalam. Isang paalala na wala pa akong kinakain mula pa kaninang umaga. Napayuko ako, niyakap ang aking mga tuhod at doon, sa dilim ng aming kwarto, tinanggap ko ang aking pagkatalo. Wala na. Wala na akong magagawa. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ito. Si Aling Teresita. May dala siyang isang maliit na supot ng mainit na pandesal. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo. Sabi niya, iniabot sa akin ang supot. Kumain ka. Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Salamat po, Aling Teresita. Pero si Isandro po. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Nakita ko kayong umalis kanina. Sumilip siya sa loob, sa natutulog kong anak. Hindi sapat ang gamot lang, Hija. Tumango ako, hindi na makapagsalita. Tiningnan niya ako ng mataman, mula sa aking pagod na muka hanggang sa aking mga braso. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi ko napapansin. Isang mahinang pasa sa aking braso. Ang bakas ng marahas na paghahagis sa akin palabas ng bahay ni Leandro. Saan galing yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Wala po to. Nadulas lang po. Pagsisinungaling ko. Umiling si Aling Teresita. Hindi siya naniniwala. Huminga siya ng malalim. Tila may sariling laban na nangyayari sa kanyang isipan. Serafina, sabi niya. At sa pagkakataong ito, tinawag niya ako sa aking pangalan. Ang awa ay parang pandesal. Makakatulong sa gutom mo ngayon. Pero bukas, gutom ka ulit. Hindi lang awa ang kailangan mo. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at ang kanyang mga salita ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto na matagal ko nang isinara dahil sa takot. Ang kailangan mo, Hija, ay hustisya. Hustisya. Ang salitang iyon ay tila isang bagay na banyaga sa aking pandinig. Isang bagay na para lamang sa mayayaman, para sa may kapangyarihan, para sa mga taong kayang bumili nito. Napailing ako, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Paano po, Aling Teresita? Ang tinig ko'y halos isang pakiusap. Wala po akong pera para sa abogado. Wala po akong lakas para lumaban. Sino po ang maniniwala sa isang tulad ko? Hindi agad sumagot si Aling Teresita. Tumingin siya sa malayo, sa madilim na eskinita, na tila may inaalalang isang larawan mula sa nakaraan. Nang muli siyang lumingon sa akin, ang karaniwang talaasa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakas ng lumbay. Mayroon akong anak na babae noon, Serafina, kasing edad mo. Panimula niya at ang bawat salita ay tila may bigat. Mabait, masipag, masyadong mapagbigay, katulad mo. Huminto siya, lumunok, bago nagpatuloy. Inabuso siya ng kanyang amo at katulad mo, natakot siyang lumaban dahil sa hiya, dahil sa takot na walang maniwala. Hinayaan niya lang, kinimkim niya lang ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Isang araw, hindi na niya kinaya. Sumuko na lang siya. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang bumigat. Naintindihan ko. Hindi niya kailangang sabihin ang mga detalye. Ang pagsisisi, Serafina, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Mas mabigat dalhin kaysa anumang pasa. Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko. Bakit hindi ko siya tinulungang lumaban? Bakit hinayaan ko siyang mag-isa? Kinuha niya ang aking kamay, ang kanyang palad, na magaspang dahil sa habambuhay na pagtatrabaho ay may kakaibang init. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya. Ayokong tanungin mo ang sarili mo balang araw. Bakit hindi ko ipinaglaban ang anak ko? Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod na siya at umalis. Iniwan akong nakatayo sa may pinto. Hawak ang pandesal na lumamig na.
at ang mga salitang nag-aapoy sa aking isipan. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Naupo akong muli sa sahig, sa tabi ni Isandro. Ang lagnat niya ay bumaba na, ngunit alam kong babalik din iyon. Ang gamot na ito ay isang band-aid lamang sa isang malalim na sugat. Pinagmasdan ko ang natutulog niyang mukha, ang kanyang mga pilik mata, ang kanyang maliit na ilong. Inosente, walang muwang. Karapat-dapat siya sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Karapat-dapat siyang gumaling. Karapat-dapat siyang magkaroon ng isang kinabukasan na hindi nababalot ng anino ng kahirapan. Naalala ko ang mukha ni Doña Milagros nang tawagin niya akong magnanakaw. Naalala ko ang kakatahimikan ni Leandro. Naalala ko ang halakhak ni Carla sa telepono. Isang apoy ang nagsimulang mag-init sa aking dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa lagnat ni Isandro. Hindi na ito galit. Ito ay pagkamuhi. Hinaplos ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag nilang magaspang. Ito ang mga kamay na naglaba ng kanilang mga damit, nagluto ng kanilang pagkain, nagtahi ng mga butas sa kanilang buhay. Ito ang mga kamay ng isang alipin, hindi ng isang asawa. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Hindi na ito tungkol sa pera na ninakaw nila. Hindi na ito tungkol sa bahay na ipinagkait nila. Ito ay tungkol sa pagkatao ko. Tungkol sa dignidad na kanilang niyurakan. Tungkol sa pangalan ng aking anak na ayokong madungisan ng kasinungalingan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, kumatok ako sa pinto ng tindahan ni Aling Teresita. Nang buksan niya ito, nakita niya agad ang determinasyon sa aking mga mata. Hindi na ako ang babaeng umiiyak kagabi. Walang salita, pumasok siya sa loob ng kanyang tindahan. Bumalik siyang may hawak na isang maliit at lukot na piraso ng papel. Inabot niya ito sa akin. Nakasulat dito ang isang address. Isang foundation yan, sabi niya. Nagbibigay sila ng libreng tulong legal sa mga babaeng tulad natin. Hinawakan ko ang papel na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang aking munting kayamanan, version 2. Ito ay hindi gawa sa pera, kundi gawa sa pag-asa. Pumunta ka doon, sabi ni Aling Teresita. At sa oras na humarap ka sa kanila, huwag kang iiyak para humingi ng awa. Ikwento mo ang lahat para humingi ng hustisya. Ang biyahe sa diip papunta sa address na nakasulat sa papel ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Yakap ko sa isang kamay si Isandro at sa kabila naman ay mahigpit kong hawak ang lukot na papel na parang ito ang aking pasaporte. Ang bawat tao sa loob ng masikip na sasakyan ay may sariling kwento, may sariling pupuntahan. At ako, isang babaeng pagod na may kargang sanggol, ay tila isang tuldok lang sa malawak na syudad na ito. Pakiramdam ko'y hindi ako nakikita, hindi naririnig. Ang gusali ng foundation ay hindi isang mataas at makintab na toreng salamin. Ito ay isang luma. Simpleng gusali na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye. Sa isang saglit, nag-alinlangan akong pumasok. Ang pinto sa aking harapan ay tila isang pader na napakahirap gibain. Paano kung pagtawanan lang nila ako? Paano kung sabihin nilang wala akong karapatan? Ngunit ang mahinang paggalaw ni Isandro sa aking dibdib ang nagtulak sa akin na buksan ang pinto. Ang silid-hintayan ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing kwento. May iba pang mga babaeng nakaupo roon. Lahat kami ay magkakaiba ang itsura, ngunit iisa ang anyo sa aming mga mata. Isang pinaghalong pagod at pag-asa. May isang matandang babae na mahigpit ang hawak sa isang lumang litrato. May isang dalagang nakayuko, tila itinatago ang isang pasa sa kanyang pisngi. At may isang inang tulad ko, dahan-dahang idinuduyan ang kanyang anak. Nagtama ang aming mga mata sa isang saglit. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin na yon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang bawat isa sa amin ay may dalang sariling bagyo. Serafina Almonte? Isang boses ang tumawag sa aking pangalan.
Napatayo ako. Nanginginig ang mga tuhod. Pumasok ako sa isang maliit na opisina. Sa likod ng isang mesang puno ng mga papeles ay isang babaeng abogado. Marahil ay kaedad ko lang. Ang kanyang pangalan sa mesa ay Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas. "Maupo ka," sabi niya. Itinuro ang silya sa harap niya. "Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo?" At doon, ibinuhos ko ang lahat. Ikinuwento ko ang bawat detalye, ang 10 taon ng pagsisilbi, ang gabi ng aking panganganak, ang pagkawala ng aking ipon, ang paninisi, ang pagtataboy. Habang nagsasalita ako, ang mga luha ay muling dumaloy. Mga saksing hindi kayang magsinungaling. Inaasahan ko ang isang yakap, isang salita ng simpatiya. Ngunit si Attorney Reyes ay nanatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang panulat ay handang magsulat sa isang dilaw na legal pad. Nang matapos ako, ang una niyang sinabi ay hindi. "Nakakaawa ka naman." Ang una niyang sinabi ay, "Okay, Mrs. Almonte. I need facts, not feelings." Kailan eksakto nawala ang pera? Sino ang mga taong nasa bahay ng mga oras na yon? Ang kanyang mga tanong ay tila mga sundang na humihiwa sa aking emosyon. Pilit na hinahanap ang buto ng katotohanan. Napilitan akong alalahanin ang mga petsa, ang mga oras, ang mga eksaktong salitang binitawan nila. Ito ay masakit. Parang binubuksan muli ang isang sugat na hindi pa naghihilom. Pagkatapos ng halos 1 oras, ibinaba niya ang kanyang panulat at tinitigan ako ng diretso. "Mrs. Almonte," sabi niya sa isang kalmadong tono, "base sa kwento mo, mayroon kang kaso. Pero kailangan nating patunayan ang lahat ng ito sa korte." Huminto siya at ang kanyang susunod na tanong ang nagpaguho sa lahat ng tapang na inipon ko. "May ebidensya ka ba? Mga bank statement? Mga text message? Kahit anong pruweba na susuporta sa sinasabi mo?" Napayuko ako. Ano ang ebidensya ko? Ang mga kalyo sa aking kamay, ang bigat sa aking dibdib, ang aking anak na nagkasakit dahil sa kapabayaan ng kanyang ama? "Wala po," sagot ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. "Ang kwento ko lang po ang dala ko." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi awa, kundi isang profesional na pagtatasa. Akala ko, iyon na ang katapusan. Sasabihin na niyang, wala kaming laban. Ngunit kumuha siya ng isang malinis na piraso ng papel at isang ballpen. Inilapag niya ito sa mesa sa aking harapan. "Kung ganoon, dito tayo magsisimula," sabi niya. "Umuwi ka at isulat mo lahat. Lahat ng naalala mo mula sa unang araw na nakilala mo siya hanggang sa gabing pinalayas ka. Walang labis, walang kulang. Bawat pangako, bawat sakripisyo, bawat masakit na salita. Ang alaala mo, Mrs. Almonte, iyan muna ang gagawin nating ebidensya." Lumabas ako ng gusaling iyon. Hindi pa rin alam kung ano ang mangyayari. Walang kasiguraduhan, walang pangako ng panalo. Ngunit sa aking pag-alis, dala ko na ang isang bagay na wala ako kanina. Isang panulat, isang papel, at isang maliit na ningas ng pag-asa na ang aking kwento pala ay may halaga. Ang pag-uwi sa aming munting silid ay may kasamang bagong bigat. Sa ibabaw ng aking pagod na mesa, inilapag ko ang blangkong papel at ang itim na panulat. Ang mga ito ay tila mga estrangherong bagay sa aking mga kamay na sanay lamang sa karayom at sinulid. Sa buong buhay ko, ang aking kwento ay isinulat ko sa pamamagitan ng mga tahi, ng mga sakripisyo, ng mga luhang tahimik. Ngayon, kailangan ko itong isulat sa tinta. Nagsimula ang gabi. Si Isandro ay mahimbing nang natutulog sa aking tabi. Ang kanyang paghinga ang tanging musika sa katahimikan.
Ngunit ang aking isipan ay maingay. Naglalakbay ito pabalik sa nakaraan. Binubuksan ang mga baul ng alaala na matagal ko nang sinubukang ikandado. Ang unang salita, ang pinakamahirap isulat unang araw. Doon bumalik ang lahat. Ang kislap sa mga mata ni Leandro nang una niya akong makita sa pista ng aming bayan. Ang kanyang mga pangako na dadalhin niya ako sa Maynila, bibigyan ng magandang buhay, bubuo kami ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Ang mga pangakong yon na minsan ay parang mga bituin, ngayon ay parang mga bubog ng salamin na tumutusok sa aking puso. Habang isinusulat ko ang bawat detalye, ang panulat sa aking kamay ay tila naging isang pala. Hinuhukay ang mga alaala na matagal ko nang ibinaon. Naalala ko ang unang sampal, hindi sa pisngi, kundi sa aking kaluluwa. Iyon ay nang unang sabihin ni Doña Milagros na ang luto ko ay lasang probinsya. Ngumiti lang ako noon, ngunit sa loob ko may unang lamat na nabuo. Isinulat ko ang tungkol sa mga gabing nagtatahi ako hanggang madaling araw para lang may maipandagdag sa aming ipon, habang si Leandro ay nakikipag-socialize sa kanyang mga kliyente. Isinulat ko ang tungkol sa aking mga kaarawan na nakalimutan niya, ang mga anibersaryo na dinaan lang sa isang text message. Ang bawat isang pangyayari ay maliliit na patak ng lason na sa paglipas ng 10 taon ay naging isang karagatang pumapatay. Ang pinakamasakit isulat ay ang tungkol sa pera. Naalala ko ang bawat sentimong inipon ko sa lata. Naalala ko ang pagtanggi ko sa sarili kong bumili ng bagong damit para lang may mailagay doon. Naalala ko ang isang beses na nagkasakit ako. Ngunit imbes na bumili ng gamot para sa sarili ko, ang pera ay inilagay ko pa rin sa lata. Para sa pamilya natin. Bulong ko noon. Sa bawat salitang isinusulat ko, ang mga luha ay muling dumadaloy, tumutulo sa papel, ginagawang malabo ang tinta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking pag-iyak ay may kasamang galit. Hindi na ito ang yak ng isang biktima. Ito ay ang yak ng isang taong nagsisimula nang maintindihan ng lahat. Hindi ito isang malaking pagkakamali. Hindi ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang mahaba, mabagal, at kalkuladong pagwasak sa aking pagkatao. Sa kalagitnaan ng gabi, napahinto ako. Naramdaman ko ang paggalaw ni Isandro. Nagising siya, hindi umiiyak, ngunit tila naghahanap ng init. Inusog ko ang aking upuan palapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang likod. Napatingin ako sa aking sinusulat, isang listahan ng mga kasalanan, isang testamento ng sakit. Para saan ang lahat ng ito? Kahit maisulat ko pa ang lahat, mananalo ba kami? At doon, sa gitna ng aking pagdududa, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang maliit na detalye na halos nakalimutan ko na. Isang gabi, mga ilang buwan, bago ako manganak, pumasok si Leandro sa aming kwarto. May dalang isang maliit na itim na kahon. Isang bagong cellphone. Para sa'yo, sabi niya, para matawagan kita agad kung may emergency. Natuwa ako noon. Akala ko, iyon ay isang tanda ng kanyang pag-aalala. Ngunit naalala ko ngayon ang isang bagay na kakaiba. Siya mismo ang nag-set up ng telepono at sinabi niya, "Huwag mo nang gagalawin ang settings, ha? Baka masira." Bakit? Bakit ayaw niyang pakialaman ko ang settings? Isang ideya, isang napakalabong ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang ideyang nakakatakot, ngunit posibleng maging susi sa lahat. Dali-dali kong binuksan ang aking lumang bag at sa ilalim ng lahat ng gamit, nandoon pa ito. Ang cellphone na bigay na mo, nabigay niya. Sira na ang screen at matagal nang hindi nagagamit. Pero baka meron itong itinatagong sikreto. Kinuha ko ang charger, nanginginig ang mga kamay, at isinaksak ito. Nagdasal ako na sana'y gumana pa. Pagkatapos ng ilang sandali, isang ilaw ang lumitaw sa screen. Bumukas ito. Ang liwanag mula sa luma at basag na screen ng telepono
ay tila isang spotlight sa madilim na silid, nakatutok sa lahat ng kasinungalingan na bumalot sa aking buhay. Ang aking mga daliri na nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa ay nagsimulang mag-navigate sa lumang menu. Pamilyar pa rin sa akin ang itsura nito, ngunit ngayon, tinitingnan ko ito sa ibang paraan. Hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang posibleng hawla. Ano ang itinatago mo? Ano ang ayaw mong makita ko? Pumunta ako sa gallery, umaasang makakita ng mga litrato o video na magpapatunay sa relasyon nila. Ngunit malinis ito. Walang kahit anong kahina-hinala. Sunod, binuksan ko ang mga mensahe. Puno ito ng mga lumang text mula sa aking mga kamag-anak sa probinsya at mga maiikling mensahe mula kay Leandro na karaniwang nagsasabing, "Uwi ako ng late." Walang Carla. Tila isang profesional ang naglinis ng lahat ng bakas. Ang pag-asa sa aking dibdib ay nagsimulang manghina. Baka mali ako. Baka isa lang itong simpleng telepono. Baka ang alaala ko lang talaga ang tanging sandata na meron ako. Ngunit naalala ko ang sinabi niya, "Huwag mong gagalawin ang settings." Iyon ang naging susi. Bakit settings? Ano ang nasa settings? Nanginginig kong pinindot ang icon ng settings. Sinuri ko ang bawat option, display, sound, network. Walang kakaiba. Hanggang sa makita ko ang isang salitang hindi ko gaanong pinapansin noon. Accounts. Pinindot ko ito. At doon, sa ilalim ng aking sariling email address, may isa pang account na nakasync sa telepono. Isang email address na hindi sa akin. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nakasync. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, ang lahat ng email na natatanggap niya sa address na yon ay automatikong nadadownload din sa teleponong hawak ko. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali na nagawa niya dahil sa kanyang pagiging kampante. Nang buksan ko ang email app, doon bumungad sa akin ang lahat. Hindi lang daan-daan, kundi libu-libong email. Mga email sa pagitan niya at ni Carla na may petsang ilang taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga usapan ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Naroon ang kanilang mga planong magkita, ang kanilang mga palitan ng matatamis na salita, ang kanilang mga pangarap na magsimula muli kapag nawala na ang sagabal. Ako ang sagabal. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang mga email na may kalakip na dokumento, mga bank statement na ipinapadala ni Carla kay Leandro, mga spreadsheet, at doon, nakita ko ang isang email na may subject na "For a rainy day", ipinadala mga isang buwan bago ako manganak. Binuksan ko ang kalakip na file. Ito ay isang kopya ng isang bank transfer, isang malaking halaga ng pera, inilipat mula sa isang account papunta sa isa pa. Ang account na pinanggalingan ng pera ay pamilyar sa akin. Ito ang savings account kung saan ko idinedeposito ang mga kinikita ko sa pananahi. Ang account na konektado sa aking lata. Ang account na pinatutunguhan ng pera ay may pangalang Carla Inigo. At sa katawan ng email, may isang maikling mensahe mula kay Carla. "Nakuha ko na, mahal. Gaya ng pinag-usapan natin. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang mga resibo para magmukhang siya ang gumastos. Hindi na siya makakapalag. This is for our future." Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Bawat salita ay isang punyal. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Ito ay isang planadong operasyon. Isang sabuatan. Ang lalaking pinakasalan ko at ang babaeng tinuring kong kaibigan ay magkasamang nagplano para sirain ako, para kunin ang lahat-lahat sa akin, para iwanan akong walang-wala. Ang telepono ay dumulas mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bumagsak sa sahig. Nasalo ito ng aking kabilang kamay. Hindi na ako umiiyak. Ang sakit sa loob ko ay napasuna. Naging isang bagay na mas matigas, mas malamig. Naging bakal. Tumingin ako sa natutulog na si Isandro.
Ang kanyang hinaharap ay hindi na lamang isang pangarap na ipagdarasal ko. Ito na ngayon ay isang bagay na ipaglalaban ko hanggang sa aking huling hininga. Kinuha ko ang panulat at ang papel. Hindi na ako nagsusulat ng alaala. Nagsimula na akong magsulat ng ebidensya. Ang pagbabalik ko sa opisina ni Attorney Reyes ay ibang-iba sa unang pagpunta ko. Wala na ang babaeng umiiyak, puno ng pag-aalinlangan. Ang naroon ay isang inang may dalang sandata. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Inilapag ko lang sa kanyang mesa ang lumang telepono at ang mga pahina ng papel kung saan ko isinulat ang lahat ng detalye, mga petsa, mga pangalan, mga halaga. Habang isa-isang binabasa ni Attorney Reyes ang aking mga sinulat at sinusuri ang mga email sa telepono, ang kanyang propesyonal na kalmadong muka ay dahan-dahang nagbago. Nakita ko ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang mga labi. Nakita ko ang halos hindi mapansing pag-iling ng kanyang ulo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit. Hayop sila. Isang bulong na halos hindi ko narinig mula sa kanya. Pagkatapos ng halos isang oras na pagsusuri, inangat niya ang kanyang paningin. Tinitigan niya ako at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na matalas at mapanuri. Ang nakita ko ay respeto. Mrs. Almonte, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Hindi na ito basta kaso ng pagnanakaw. Ito ay syndicated estafa. Conspiracy. May pananagutan silang dalawa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga ebidensya. May laban tayo at sisiguraduhin kong mananalo tayo. Sa mga sumunod na linggo, ang aking buhay ay nagkaroon ng dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, ako si Serafina, ang tahimik na mananahi sa patahian ni Mang Tomas. Pilit na hinahabol ang kota habang idinuduyan si Isandro sa aking mga paa. Ang ugong ng makina ang aking naging kanlungan. Ngunit sa hapon, pagkatapos ng trabaho, nagiging kliyente ako. Kasama ni Attorney Reyes, inihanda namin ang kaso. Bawat pirma sa dokumento, bawat salaysay na aking ginawa ay isang hakbang palayo sa dating Serafina. Sa wakas, dumating na rin ang araw. Isang opisyal na sulat mula sa korte ang ipinadala sa bahay ni Leandro. Isang summon, isang formal na demanda. Nakarating sa akin ang balita mula sa isa sa mga dating kapitbahay na may simpatiya pa rin sa akin. Kaguluhan, iyon daw ang nangyari sa bahay ng mga Quintos, sigawan, sisihan, at isang hapon habang naglalakad ako pauwi, isang pamilyar na kotse ang humarang sa aking daraanan. Bumukas ang bintana, si Leandro. Ang itsura niya ay malayo na sa lalaking minahal ko. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkabalisa. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Serafina," sabi niya, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. "Anong ginagawa mo? Bakit mo to ginagawa sa atin? Sa atin?" Ang salitang yon ay tila isang insulto. "Hindi ko ito ginagawa sa atin, Leandro." Sagot ko, ang aking boses ay kalmado at matatag. Isang katatagan na ikinagulat ko mismo. "Ginagawa ko ito para sa anak ko." "Pera lang yan, Serafina. Pera lang yan." Sigaw niya, ang kanyang pagkabalisa ay nagiging galit na. "Pwede nating pag-usapan to. Huwag mo lang akong idemanda. Masisira ang pangalan ko, ang negosyo ko." Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, ngunit hindi na ito masakit. Tila isang kumpirmasyon lang ito ng lahat ng bagay na alam ko na. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang pangalan, ang kanyang negosyo. Kami ni Isandro ay mga bagay lang na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang duwag. "Ang pera, kayang kitain ulit ni Leandro," sabi ko.
At bawat salita ay may bigat ng 10 taong pagtitiis. Pero ang tiwala, ang respeto, ang dignidad na kinuha ninyo sa akin, hindi nababayaran yon. Magkano ang kailangan mo? Desperado niyang tanong. Sabihin mo, magkano? Ibibigay ko, basta iatras mo lang ang kaso. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang saya. Hindi na pera ang habol ko sa'yo, Leandro, sabi ko. At sa pagsasabi ko nito, naramdaman ko ang isang kakaibang paglaya. Ang gusto kong makita ay ang pagharap mo sa hustisya. Gusto kong marinig mong sabihin ng hukom ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan siyang nakatulala sa loob ng kanyang magarang kotse. Habang naglalakad ako, yakap si Isandro. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Hindi na ako ang tumatakbo. Sila na ang hahabulin ngayon. Ang araw ng paghuhukom ay dumating hindi na parang isang bagyo, kundi isang tahimik na bukang liwayway. Sa loob ng korte, habang binabasa ng hukom ang kanyang desisyon, wala nang luha sa aking mga mata. Ang bawat salitang kanyang binitawan ay tila isang sinulid na nagtatagni-tagni sa lahat ng punit sa aking kaluluwa. Si Carla Inigo ay napatunayang nagkasala ng estafa at falsification of documents. Ang kanyang kinabukasan ay igugugol niya sa likod ng rehas na bakal. Si Leandro naman, bagamat hindi nakulong, ay pinatawan ng isang parusang mas mabigat pa para sa isang taong tulad niya, ang pagbagsak. Inutusan siyang ibalik sa akin ang lahat ng perang ninakaw, kasama ang danyos perwisyo na naging sanhi ng pagkabangkarote ng kumpanyang ipinundar niya gamit ang aking mga sakripisyo. At higit sa lahat, ang kanyang pangalan ay nadungisan sa industriyang minsan niyang pinangarap na pagharian. Si Doña Milagros, ang kanyang kaparusahan ay ang katahimikan. Naiwan siyang mag-isa sa malaki at maluhong bahay na ngayon ay wala ng laman, kundi mga multo ng kanyang pagmamataas. Lumabas ako ng korte, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang nakaligtas. Lumipas ang 5 taon. Ang maliit na patahian ni Mang Tomas ay isa na ngayong maunlad na paggawaan ng mga damit pambata. At ako, si Serafina Almonte, ang kanyang naging business partner. Ang aming brand, ang Sinag at Pag-asa, ay kilala na hindi lang sa kalidad ng aming mga produkto, kundi sa kwento sa likod nito. Mula sa aming kinikita, nagtayo kami ng isang munting foundation na tumutulong sa mga single mothers na makapagsimula muli. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng mga bagong disenyo sa aming maliwanag at maaliwalas na workshop, isang lugar na amoy bagong tela at mainit na kape, isang pamilyar na anino ang tumigil sa may pinto. Si Leandro. Payat siya. Mas may edad na ang itsura at ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang malalim na kalungkutan. Serafina, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Leandro, sagot ko, kalmado, walang galit, walang pait. Narinig ko ang tungkol sa foundation mo, sabi niya. Narinig kong tinutulungan mo ang mga babaeng tulad ng ginawa ko sa'yo. Napayuko siya. Patawarin mo ako, hindi para sa sarili ko, pero para sa'yo, para maging malaya ka na ng tuluyan. Tinitigan ko siya, ang lalaking minsan kong iniyakan gabi-gabi. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang estranghero. Matagal na akong malaya, Leandro. Sagot ko, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pagpapatawad ko ay hindi isang bagay na hinihingi mo o ibinibigay ko. Ito ay ang katahimikan sa puso ko kapag naaalala kita. At Leandro, halos hindi na kita naaalala. Sa mga salitang yun, nakita ko ang huling piraso ng kanyang pag-asa na gumuho. Ngunit kailangan niya yung marinig.
at kailangan kong sabihin iyon para sa sarili ko. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Isang anino na tuluyan ng nilamon ng nakaraan. Inay! Isang masayang sigaw ang pumukaw sa aking atensyon. Tumatakbo palapit sa akin ang isang malusog at bibong 5 taong gulang na batang lalaki. Ang aking si Isandro, ang aking sinag, ang aking pag-asa. Look, Inay, I drew our family. Sabi niya, ipinapakita sa akin ang isang piraso ng papel. Sa papel, may 2 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang babae at isang bata. Sa ibabaw nito, nakasulat sa paunti-unting letra, Inay at ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilanghap ang kanyang amoy na pinaghalong gatas at araw. Tumingin ako sa paligid ng aking workshop, sa mga abalang mananahi, sa mga roll ng makukulay na tela, sa sinag ng hapon na pumapasok sa malaking bintana. Dito, sa mundong binuo ng sarili kong mga kamay, sa tabi ng aking anak, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pag-ibig na nawala. Nahanap ko ang aking sarili at sa wakas, nahanap ko ang aking kapayapaan.